nyo, Civic lang naman to eh. Well, tama ka. It's a 1999 Honda Civic. Pero may something dito. It's an SIR. Hindi siya SIR body, kundi legit na SIR. Well, this Civic, may heart transplant na nangyari. Yung heart nito has been to the gym and kaya nito mag-bench press ng around 160 horsepower. Now you might think sa mga modern cars today, that's not a lot. Pero kasi ang average ngayon ng mga horsepower ng mga bagong sedan or mga kasing class nito is around 180 to 200. Pero get this, ang Vios meron siyang 105 horsepower. Ang Corolla I think around 130, 120. Eh yung mga Civic na regular Civic na 2024 meron siyang 158 horsepower. So this car, mind you, it's released 1999. Bali, 2 horsepower more siya sa mga bagong Civic. They said that SIR means Sports Injected Racer, but with that kind of horsepower, can you even consider it as one? Ano bang meron sa mga Honda or Civic in general? Kanina sa point ko, you might think 160 lang. Anong meron special dyan? This is a 90s car. And it's very versatile. And I'll get na yung mga tao gusto to mukhang stock. Pero that's the thing about Honda Civic, yung beauty niya. Kung gusto mo siyang gawing mukhang stock, everything from engine, pati mga bushing and everything, you can do that on a Civic. Kung gusto naman to ilagay sa drag race, sa strip, sa track, well, you can do it as well. In short, like this car in particular, the 4-cylinder dual overhead camshaft can be easily tuned up to 320 horsepower and even more. Kaya hindi lang sa Pilipinas, madaming gusto magkaroon nito. It's a car enthusiast thing. That's the reason why 25 years na nakalipas, 1999, yung SRP nito is around 500 to 600,000 pa rin. Ang dami ko nakita sa comment section kay Rich Potato. Sabi nila, sayang naman yung kotse, sana stock na lang. Sayang naman dahil kung ano-ano niyang nilagay. Ano nga ba yung mga pinalitan ni Rich Potato sa kanyang Civic? Di ko pala na-mention na ang owner nitong SIR ay si Rich Potato, a friend of mine who has more than 100,000 subscribers on YouTube and is passionate about 90s cars. Una kong ginawa dito is nagpalit ako ng mugs, syempre kasi nakuha ko to naka stock mugs. Stock mugs ng SIR. 15s din naman 'yun. So hindi ako actually nahirapan magpalit ng gulong dahil nga same size. So ayan, nagpalit tayo ng mugs na SA3R sa kabila. Tapos dito naman sa kabilang side, Caltrapi. Tapos syempre pinatint ko din siya ng green shade naman. Kasi yung stock nito, green shade din naman pero kasi wala siyang ceramic tint. So nagpalit tayo ng ceramic tint. Ano pa ba? Chin, naglagay din ako ng chin. Makikita nyo ito. OEM chin yan ng pang SIR talaga. Sound system, pinalagyan ko rin siya ng sound system. Basic lang naman, no? Amplifier, tapos mga tweeters lang nilagay natin. Ay, nagdikit lang tayo mga stickers natin. Rich Potato, syempre. Hindi mawawala. Ayun, LCA sa likod. Kailangan mo pakita to. Hindi naman siya, maganda talagang upgrade. Ginawa ko lang siya ito dito sa ilalim. Yan yung LCA tsaka subframe. Tapos, pipe. Naglagay rin tayo ng pipe na chambered muffler. Kasi nung una, guys, naka-scub siya. Pero kasi sobrang ingay and sobrang madagundong sa loob ng sasakyan. So, pina-chambered muffler natin siya. Yun yung mga upgrades natin. Detail din, syempre, pina-detail natin siya. Bubong check. Bubong check, ayan. Lata Lodi naman. Walang pinalitan dito. Walang pinalitan dito. Yung buong overall paint niya, pina-detail lang natin siya. Kay Auto Pro, siya kay Cam Speed. Yan, yung mga nag-alaga ng pintura natin. Totoo ba ang sakit ng mga Civic is yung bubong? Oh, yung bulutong karamihan. Kahit actually guys, yung CRV, EK, ESI ata, tsaka EG. Kasi yung ginamit na pandikit sa kanila from the factory is yun yung nag-cause ng bulutong. So karamihan talaga, ginagawa ng iba, bumibili ng JDM cut na sealing para mawala yung mismong bulutong. Eh ano naman masasabi niya tungkol sa ingay? Ayaw nila ng scub kasi maingay naman talaga. So again guys, kaya lang ako nagpa-scub that time kasi nga sayang yung biyahe. Parang bumiyahe kami ng 48 minutes.
para lang sa wala. So naisip namin mag-pascab na lang kasi 300 pesos lang naman yung pascab eh. Tignan lang, testing lang kung ano yung tunog, ganyan. 300 lang naman. While it's true that some of these modifications might lower its value, at the end of the day, galing naman sa bulsa niya yun. But personally, knowing Reach, I think it's in good hands. Growing up, sino sa atin ang ayaw magkaroon ng sports car? Sinabi to ni Rich Potato as best 90s car. Masasabi mo bang totoo yun? Gets ko kung bakit ngayon sinasabi. Sino ba may ayaw ng magkaroon ng Toyota Supra? Sino ayaw magkaroon ng mga Skyline GTR? Pero kasi syempre iba yung price nun eh. This is the closest thing to that. I know it's a bit of a push to compare these to those cars, but hear me out. When you drive it, you will really feel like you're in a sports car. The sound, the smooth gear change, the jolting when you step on the gas in low gears, it plays tricks on you. Although, to the untrained eye, it looks similar to a regular VTI. Pero paano mo nga ba malalaman ang tunay na SIR sa naka-body lang? Babalik na muna tayo sa parking lot. Titignan natin ano yung mga nabago dito. Bibigyan lang tayo ng konting history ni Rich Potato kasi siya talaga yung expert pagdating sa mga 90s cars. Okay, so yung SIR kasi guys, nung nakalimutan ko anong gen kasi ito eh. Pero sa line ng ganitong muka, EK ang tawag sa ganitong mga sasakyan. PADEK. Sa mga VTI, yung VTI kasi number 1, SOC engine. Yung pinakamalaking difference talaga is yung makina. Kasi ito, naka B-series na siya. Tapos, actually tatlo yan, LXI, VTI, tsaka SIR. Yung LXI, yun yung pinaka-base model. Yun yung non-VTEC talaga. Tapos, yung VTI naman, SOC lang yun, single overhead cam. Tapos, yun naman, naka 1.6 din siya, pero PH60 naman ang tawag sa kanya. Though, same sila ang displacement, 1.6. Pero yun, SOC. Ito naman siya, DOC siya. Dual overhead cam. Tapos, syempre, yung very noticeable difference, yung kanyang disc brake sa likod. Disc brake? Disc brake. Kasi kadalasan yung mga VTI, hindi kadalasan. Actually, lahat LXI VTI, naka-drum brake yung likod. Okay, so ganito yung trick. Kasi ako personally, hindi ako sobrang maalam sa mga Civic. Alam ko yung SIR, pero hindi siya katulad, let's say, ng Evolution na 10. Madali silipin yung gas tank nun kung square, katulad Evo 10. Ito, masasabi mo ba na kung naka-disc brake, dun mo isa sa sign yun na totoong SIR yung Civic? Masasabi mo, pero kasi nandun pa rin yung factor na pinapalitan. Madali lang siya ikabit, okay. Ganyan. So, ang only way mo na malalaman ng SIR talaga is kailangan mong i-strip to metal yung mismong chassis code para makikita mo kung may putol ba doon or wala. Kasi kadalasan yung iba, kinukuha yung chassis code ng SIR nilalagay sa VTI nila para magbuang SIR. As far as ganun yung effort. Oo, ganun. Ma-effort talaga sila. SIR. Both of us agreed na hindi lang talaga kami on board kapag pinipilit na gawing SIR yung VTI or the other lower trims ng Civic na ito. Because to us, there's no shame in owning one. Ang mas real challenge dito ay papaano mo pa ito mapapaganda. And I think it applies to all vehicles. Kahit sa motorcycles, ang daming ganyan. Pero we also can't blame them. Iba kasi yung angas ng SIR. Iba yung angas ng VTEC nito. This means that Paul Walker's Mitsubishi Eclipse from the Fast and Furious will have a run for its money. That one is turbocharged. This only has VTEC. Kanina Curtis cruising at second gear. Yes, hindi ito yung pinakamabilis na kotse given the age in retrospect with the current cars ngayon. Pero sa 0 to 100 neto or sa mga few meters, maybe 200, 300 meters, may iwan ka dito. Setting mo ng todo men pag ipababa. Pero bibigyan ko pa kayo ng isang reason kung bakit nakakahanga talaga ang Civic or Honda in general. When it comes to their production cars, I emphasize production cars. After all, yung heritage ng Honda, baka hindi nyo alam, is sila yung always na nag-hold ng record sa Nürburgring ng mga fastest lap ng mga front wheel car. Currently, yung 2023, Honda Type RS din yung record holder nun.
this has a heritage of its own na I think hindi na mabubura. Okay. But, what does it take to own one? Ano bang dapat malaman nyo at kailangan paghandaan? So yung sa ngayong 2024, ang pricing ng SIR talaga guys, nasa ano to, yung stock na makakita, meron mga 450 sa marketplace, mga 480, ganyan, 485. Okay yun. Pero kasi parang andun ka na onti lang idadagdag mo sa 550. Isagad mo na ng 100k, di ba? Kasi nga, andun yung factor na baka hindi alaga ng ano. Pero sa price-wise, hindi ako masyadong agree sa presyo nito kasi medyo mahal naman kasi talaga. So, para sa presyo na, sabihin natin mga 550, SUV na yun di ba? Parang RAV4 na yun. Mas mahal pa siya CRV, RAV4 na luma, o kaya Montero na luma. True. Di ba? Pero kasi, nandun yung syempre, pogi siya as is. Yung character talaga kasi. Yung character, yung 90s car, yung VTEC, syempre, yung B-Series, yung, pag nakikita mo, as one, malinis siya, ganyan. Tsaka, yung sa akin kasi, nakuha ko siya ng murang deal, kaya inaalagaan ko siya. Pero kung ako sakali, kukuha ng 550 na SIR, baka hindi. Baka hindi kung ikakash ko. Kasi nakuha ko ng swap so medyo nag-even out. Pero kasi kung cash to, medyo makata yung 550 para sa SIR. Yung iba nga actually nagwa 1 million pa, 700, 800. Depende sa mga pyesa naman na nakalagay. So, ito, gaano siya ka-rare sa tingin mo? Sobrang rare ba ng SIR na? Yung totoo hindi naman siya rare dahil nga marami namang lumabas na ganito sa Pilipinas. Mahal lang talaga. Mahal lang talaga dahil nga dun sa mga specs niya. Pero kasi medyo siya hindi naman siya rare nga again, pero siya more of mahirap maghanap ng orig na SIR kasi nga daming nagkakatayo. Parang collector car na siya, ma-consider mo ba? Somewhat ganun, kung latag talaga na na yung alaga first owner ganyan. So, magkano nga ba lahat? So, yung kotse, siya, mga 520, ganyan, 520, 530. Tapos yung mag sa kabila, SA3R, nakuha ko ng 45 ata. Tapos yung Calchapi, nakuha ko ng 58. Mas mahal to. Mas mahal tong Calchapi. Kasi yung SA3R, medyo tawag dito. Hindi siya gusto, wala siyang demand, ganun. Pero saan, mas gusto ko yung SA3R kasi mas bihira siya. Mas rare nga lang. Pero mas madali ibenta, syempre yung Calchapi. 5.5 pa-detail, siguro mga 4K. Speakers, JBL, mga nasa 15 ata. Okay. Tapos yung chin, mura lang, mga 1K. Madaming chin na SIR? Madaming chin ng SIR. Pero ito kasing sa akin, lang siya, fiber, yung gawang Pinoy, ganun. Okay. Parang minold. Minold. Tapos yung mga goma, parang 8K isa ata yung... Ito yung gusto ko dito Proxes na R888. Yan, tingnan niyo yung goma yan. Hindi ata ito pang everyday use no? Hindi siya pang, siya, semi-slicks. Semi-slicks. Yun pala ang tawag. Tapos sa likod naman, Potenza na RE003. Yun lang actually, wala pa naman masyadong madiin. Hypothec mat pala, nasa loob. Ay, oo. Mga madulas 6K. Medyo madulas. Yun lang. Kasi pa siya, wala naman siyang sira. Ganyan. Wala pa siyang heavy na nasisira talaga sa kanya. Kung compute niyo siguro mga plus 130, ganun, 140. Kung may pera ba ako and I'm looking for a leisure car, would I buy this? No. At least not yet. Kasi personally, I would rather have an old 4x4 Toyota or maybe a Jimny first. Dahil gusto ko pabalikan yung mga Panuepe and other light off-roads na may magagandang views. Pero if the time comes for me sa future, I would really consider this car. How could you forget the VTEC and the gear change action? So that's the end of our video. Sana nag-enjoy kayo. And again, maraming salamat for letting me drive this one-of-a-kind car. Again, yung mga nasakyan kong kotse, compared kay Benny, yung mga variation nun, sobrang konti, sobrang layo ni Benny. Pero, ngayon ko na nagigets kung bakit nagkakaroon to ng yung mga Honda fanboys. Ngayon ko na nagigets, na start ko na idea, kaya pala ang dami. Actually, kasi nung first na drive, nakadrive naman ako ng mga SR talaga, pero iba kasi yung feeling na, yung mapupunta siya sa akin. Pwede mo gawin gusto mo. Pwede mo hatawin ng todo, ganyan. Okay guys, pakinggan natin yung VTEC. Pakinggan natin yung VTEC sa Calify. So, talaga, parang, lalo na pag napaputok may VTEC, may something talaga na
Tapos alam mong hindi masisira kahit hindi mag-overheat, yung mga ganyan. May enjoy mo talaga. Tsaka mura lang, tipid siya sa gas. Tipid sa gas. Sa vlog niya, nasa 13 kilometers yung naglaon yun. Per liter. Per liter. So, ayun. Maraming salamat again. Subscribe kayo kay Rich Potato. Congrats sa 100,000. 105? 105 na, 105. Congrats. Sana, patuloy niyo siyang subaybayan. And of course, sa Taste Ride PH, mag-subscribe kayo. Ayun. Salamat din sa Taste Ride PH sa pag-feature sa sasakyan natin. Thank you. Sana na-enjoy nyo guys ang vlog natin. Mahaba-habang production to eh. Production team. Pakita mo yung isang cameraman. Ayan. Ay! Pakita mo yung sarili mo. Pakita mo yung sarili mo. Si Gasti. Pakita mo yung sarili mo. Pakita mo yung sarili mo. Ayan. Ayan yung mga boys natin.